Alleluia, 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 Alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kanilang kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa po kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita nyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibinibigay ito sa ang aking ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya siya'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, minsan tinatanong ko po sa aking sarili dahil ang dambana ng Poong Jesus Nazareno ay isa po sa lugar o simbahan na napakarami ang nagdidiboto. Isang lugar na makikita niyo po ang pananampalataya ng mga tao. Ang tanong ko po ay ito, ano po kaya ang nagtulak sa marami po sa atin upang pumunta po tayo rito at manalangin? Ano po kaya yung naging inspirasyon natin upang patuloy tayong dumulog sa ating pong pananampalataya at sa pagsamba natin sa Poong Jesus Nazareno? Meron po kayang isang bagay na masasabi nating naging napakahalaga para sa atin kung kaya naman patuloy po tayong pumupunta sa simbahan ng Quiapo? Alam niyo po mga kapatid, ang ebanghelyo po natin ay hango po sa kabanata 6 ng ebanghelistang si San Juan. Ano po ang binibigyan ng pansin? Matapos po ang tinatawag na multiplication of loaves o ang pagpaparami ng tinapay at pagpapakain ng 5,000 kalalakihan, hindi pa po kasama ang mga babae at ang mga bata. At matapos din pong lumakad si Jesus mismo sa tubig, ang mga tao po ay patuloy pong nagpuntahan dito po.
Yung pong gospel pong ito po yung parang bahagi ng panimula kung saan ipakikita ang tinapay at ang tinatawag nating bread of life o ang paghahati ng tinapay na magiging bahagi ng ating pong Eucharistia. Mga kapatid, ang sabi po ni Jesus sa mga tao, kaya naman kayo pumunta rito sa akin dahil kayo ay nakakain at nabusog. Sa madalit sabi, ang naging batayan po ng pagpunta ng mga tao kay Jesus dahil naranasan po nila yung himala. At ang himala pong ito ay pumawi mismo sa kanilang pagkagutom. At yun po ang sa kanilang tingin na gagawin nila at susundan nila si Jesus. Kaya ang sabi po ni Jesus ay ito, ang pagpunta nyo sana rito ay hindi ang paghahanap ng pagkaing nawawala at lumilipas, kundi ang paghahanap ng pagkain na hindi na lumilipas at yan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Parang sa atin, ang temptation po talaga natin ay material things. Yung pong mga bagay-bagay na sa tingin natin, ito yung magpapasaya sa atin, na sa tingin natin, ito yung magsasatisfy sa atin at mag-aalis ng ating pagkagutom. Kung ganon, talagang gagawa talaga tayo ng paraan para makamit natin ang mga material na bagay. Pero very subtle po. Bakit po? Kasi temptation po talaga ito eh. Anumang bagay na makakamit natin at alam nating makapagpapaginhawa sa atin ay magiging tukso para asam-asamin natin ang mga ito. Kaya naman, material things ang binibigyan ng diin. Subalit para kay Jesus, hindi ito ang dapat natin bigyan ng pansin, kundi dapat natin bigyan ng pansin ang makalangit, ang spiritual na bagay. Alam niyo po mga kapatid, wala namang masama kung gusto nating mag-asam na maging mayaman tayo. Wala pong masama kung gusto nating guminhawa ang buhay natin. Okay lang po yan. Nasahin po natin yan. Ngunit ang paalala po sa atin ng ating ebanghelyo ay ito. Hayaan mong ang pag-aasam mo sa mga bagay-bagay na makalupa ay nakabatay sa pagnanais mo na makamit ang buhay na walang hanggan. Marami po sa atin ang nagdasal at nagsabing, Panginoon, Jesus Nazareno, paginhawahin mo naman po ako. At nung guminhawa na po ang buhay, ano po ang nangyari? Sa bandang huli, ginamit po ba natin ang mga kayamanang ipinagkaloob ng Diyos sa atin o para sa atin lamang? Kung ganon, kung ito po ang naging dahilan para ikaw ay mas lalong mapahamak, siguro po'y magiging mas maganda na ang kayamanang tinamo natin, ang mga biyayang ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pamimintuho natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ay maggamit natin upang maging hagdanan natin patungong langit. Kung ganon mga kapatid, yung pong blessing nyo po na tinatanggap nyo sa biyaya ng pag-ibig nyo sa Jesus Nazareno ay naging pagpapala hindi lamang para sa iyo, kundi naging pagpapala para sa mga taong nakakasalamuha mo at higit sa lahat sa mga taong mga mahihirap. Ito po yung tunay na diwa ng ating ebanghelyo. Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. I-anchored po raw natin ang ating pong mga pagnanais nang sa gayon matamurin natin ang buhay na walang hanggan. At ito po yung taluktok na naisin ng Panginoon sa ating pagbasa. Magkamit ka man ng biyaya, gamitin mo ito upang makatulong sa iba nang makamit mo rin ang buhay na walang hanggan. Amen.